So, nung last meeting, napag-aaralan nga po natin yung pag-ibig ng Diyos. So, napakalaga na maunawaan mo, maintindihan mo kung paano po tayo minahal ng Diyos. Sabi nga, tayo po ay minahal ng Diyos mula po doon sa kawalan po natin, tayo po ay minahal po ng Diyos. At kailangan po umaga, pag-aaralan po natin yung pag-ibig sa Diyos. Paano po ba, gaano po natin o paano po ba natin mamahalin ang Diyos? So, dito po tayo sa aklat po ng Juan, John chapter 21, verse 15. Ang sabi po dyan ng talata sa John 21:15, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon, Pedro, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakanin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Mapapansin po natin yung talata, 3 beses po siyang tinanong ng ating Panginoong Jesus. Nasabi niya, doon sa tanong na yon, Pedro, mahal mo ba ako? Kung ating pong tinignan at kung ating pong i-apply sa ating pong buhay kaya ngayon, kung tayo po ay tanungin po ng Panginoon, halimbawa, pangalan po yung Juan, sabi po ni Jesus, mahal mo ba ako? Pwede po ba natin sabihin na, Panginoon, mahal ko po kayo. So, pwede po natin sabihin yun, di ba? Pangalawa, tanungin ka ulit ni Jesus, Juan, mahal mo ba talaga ako? Opo, Panginoon, mahal ko po kayo. Pangatlo, so medyo magkakaroon ka na po talaga ng damdamin sa buhay mo bilang isang mananampalataya ng Diyos. Kasi sabi mo ng Bible, kung titignan natin yung huling mga talata na Bible, nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong, mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. So sa buhay po natin, pwede po natin sabihin na, Lord, mahal kita. Kaya lang sabi po dito, Panginoon, alam mo naman po yung lahat ng bagay. So tingnan po natin, kasi kinuha ko halimbawa po dito si Peter. So sa aklat po ng Matthew. Sabi po dyan, Matthew 26. Yan. Ito po kasi si Peter, medyo talaga ano po siya, kung titingnan po natin yung kanyang katangian, talagang nakikipaglaban po siya ng patayan. Sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, ito po yung kwento niya. Kahit na po kayo iiwan ng lahat, hindi ko po kayo iiwan. So, ganun po pa rin yung pagmamahal po ni Peter kay Jesus. Sumagot si Jesus, tandaan mo, sa gabing ito, bago tuminaw ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Ngunit, matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin, kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Alam niyo po, kung titignan natin itong kwento na to, talagang yung mga alagad,
100% po yung kanilang pagmamahal. Kasi ang sabi po nila, ngunit matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Sa atin po bang buhay nga kaya ngayon? Kung tayo po ay talungin po ng Panginoon, pwede po ba natin sabihin, Lord, kahit sa ibabaw ng aking bangkay, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. So, meron po ba tayo kaya ganong mga deklarasyon sa buhay natin? At sabi ko nga, kung minsan dito nasusukat yung totoong pagmamahal sa atin, pagmamahal po natin sa Diyos. Kaya ang topic po natin ay pag-ibig sa Diyos. So, napakahalaga na makita natin yung kahalagahan ng pag-ibig sa Diyos. Yung mga Diyos ay minahal tayo ng 100%. Nais din po na Diyos na mahalin po natin siya ng 100%. Amen! Sabi nga po natin lagi yung talata na ibigin mo yung Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa. So sila Peter, saka po yung mga alagad noong unang panahon, talagang nandun po yung matindi po nilang paninindigan. Subalit makita natin sa buhay ni Peter, yung po, nung dumating po na sila po ay huhulihin na, huli na po yung ating Panginoon Jesus, di ba? Nagkatotoo naman eh. Nagkawatak-watak po silang lahat. Nagkanya-kanya po sila ng takbo. At mula po doon, si Peter, makita natin, tatlong beses nga po niya ikinayla yung ating Panginoon. So sa buhay po natin, hindi man po tayo sa ganong sitwasyon, subalit kung minsan, may kanya-kanya pong dahilan kung bakit kung minsan, ikinakaila po ng tao yung Diyos sa kanya pong buhay. Una nga po, sabi ko nga, yung tao, nagiging kahinaan po niya upang hindi po maipakita yung totoong 100 na pag-ibig sa Diyos, nadadala po siya ng kanyang mga pangangailangan. Ang sabi po dito sa verse 21, verse 15, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakanin mo ang aking mga tupa. Sa verse 15, makita natin, nung pong yung mga alagad ay nangiisda, so wala po sila mahuling isda dito po sa kwento na to. At mula po doon, dumating po yung Panginoon. At doon po sila makapuli po ng isda. Sabi po ng ating Panginoon Jesus, magdala kayo dito ng isda. At mula po doon, nagluto po mismo yung ating Panginoon. At mula po doon, sila po ay nakakain at nabusog. Kaya dito sa 15, makita natin pagkakain nila, tinanong sila ni Jesus, Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Alam mo ba yung pinukwento po dito? Yung pagkain. Yung ating pong mga pangangailangan. So, kuminsan, sa mga pangangailangan natin, sa mga pagkain lang, hindi po natin mapatunayan yung salitang pagmamahal po natin sa Diyos. Kung minsan sa mga bagay nito, ay pagpapalit po natin yung Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Yung Diyos ay nagsabi sa aklat po ng Matthew, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, sa inyong iinumin, sa inyong mga larantin. Alam na ng inyong Ama ang lahat ng inyong mga pangangailangan bago pa rin yung hingin sa Kanya. Dapat ninyong gawin, unahin mo yung Diyos, mabuhay ka sa Kanyang kalooban, at ang lahat ng bagay na yung mga pangangailangan ay Kanya po itong ibibigay. So, nawa, sa buhay po natin, sa kabila po ng mga pangangailangan po natin sa buhay, huwag po natin ipagpalit yung Diyos. Kundi sa kabila po ng mga bagay nito, patuloy nating patunayan yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen po ba naman? Alam niyo po kasi, hindi po yung kailangan po ng tao yung magutom. Lord, naintindihan mo naman po ako eh. Magugutom po kami, wala po kaming makakainin, wala po kaming maisasahin. Alam niyo po ba, kaya po ng Diyos na magpadala ng mga pangangailangan po natin? Kung unahin mo lang yung Diyos.
Sabi niya, kapag inuuna mo yung Diyos, yan na po yung magbibigay ng lahat ng bagay na ating po mga pangangailangan. Kagaya po ni Peter, Lord, kahit sa kamatayan. Kaya lang sa pagkain pa lang, bumagsak na po siya. Kung minsan, kapag po yung tao ay puspo sa pananampalataya, yun po yung kanyang sinasambit sa kanyang mga labi. Kahit anong mangyari, Panginoon, kahit na sa kagutuman, kahit na sa kahirapan, maglilingkod po ako sa iyo. Kaya lang, nung magsimula na po yung tiyan ay magutom, kung minsan nakakalimutan na po natin yung salitang pangako po ng tao sa Diyos. Kaya yun po yung una. Sabi ko nga, sa panahon ng ating mga pangailangan, sa panahon ng ating mga kalagayan sa buhay, huwag po tayong lumayo sa Diyos. Kapag tayo lumayo po sa Diyos, masigit na hindi po natin kaya matugunan yung lahat ng ating po mga pangangailangan. Dahil ang Diyos po yung kaya mag-supply at mag-supply ng lahat ng bagay sa ating po mga buhay. Alam niyo po sa Old Testament, yung kung nabuhay po yung mga unang lingkod ng Diyos, ang sabi po ng Bible, 40 taon silang sinuplayan mo ng Diyos. Di po ba, nung po sila ay lumipat po doon sa Red Sea. So mula po doon, dahil wala na po sila sa Egypt, sa mga bagay na kanilang mga pinagkakahanap buhayan. So makita natin, pumunta po sila doon sa ilang. At doon sa ilang, talagang wala po sila doon makakain, maiinom. Subalit po lang, makita natin, yung Diyos ang siyang nag-supply ng lahat po ng kanilang mga pangangailangan. Ganon din po yung pangako ng Diyos sa buhay po natin ngayon. Mahalin po lang siya talaga ng 100%. Mamahalin ka din po ng Diyos ng 100%. At kahit po niya i-supply yung lahat ng ating mga pangangailangan. Amen! Amen! Umisa po kasi madali tayo mag-alinlangan bilang tao. Kagaya po ni Peter. Nung magsimula na po siyang tanungin ng mga tao, hindi ba ikaw kasama ka ng tao na yun? Ay, hindi ako kasama niya. Ganun po yung tao po minsan. Madali po niyang ikaila yung Panginoon sa kanyang buhay. Nawa po, sabi nga, huwag po tayo manatili sa ganung sitwasyon. Dahil ang Diyos po ang unang nagmahal sa atin. At sabi po na Bible, kung naibigay ng Diyos yung buhay ng ating Panginoong Jesus, kaya hindi po niya ibigay yung lahat ng ating mga pangangailangan. Tingnan nga po natin sa buhay natin, wala naman tayo isilang hanggang ngayon, nagutom na po ba tayo? Nagkulang na po ba tayo? O doon sa panahon ng ating mga pangangailangan, in last 2 minutes, hindi po ba gumawa ng tayo Diyos? Hindi po ba tumugon ng Diyos sa ating mga pangangailangan? Palagay ko, pwede nyo sabihin, hindi naman nagkulang ang Diyos. So, kung paano po kabuti yung Diyos mula noon hanggang ngayon, patuloy pa rin siya magiging mabuti sa buhay natin hanggang sa uling sandali ng ating mga buhay. Maging mabuti lamang po tayo at magtapat po tayo sa Diyos. At sabi nga, ibigin po natin talaga yung Diyos sa ating mga buhay sa kabila po ng mga ganong sitwasyon ng ating mga pamumuhay. Pangalawa, na kung minsan, yung tao ay napapalayo sa Diyos sa mga bagay na kanya pong tinatangkilik. So alam niyo po, hindi po masama na dumami po yung mga bagay na tinatangkilik po ng bawat isa. O yung mga biyaya, o yung mga pagpapala. Subalit napakahalaga sa mga bagay na yon, ito po yung maging daan upang lalo pa po tayo mapalapit sa Diyos. Amen po ba doon? Lalo po nating maipadama yung salitang pagmamahal po natin sa Diyos. Sa aklat po ng Matthew chapter 6 verse 24, ang sabi dito ng Bible, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Dapat isa lang po talaga yung unang pag-ibig. Amen. Hindi pwedeng dalawa po yung puso. Bagamat may kanta pong ganyan, di ba? May kanta naman, sana dalawa ang puso ko. Hindi pwede pong ganon.
Meron ka po talagang una at may pangalawa na iibigin. Kaya sabi dito ng Bible, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Hindi pwede po yung dalawang sabay. Isa lang. Amen. Sino ba talaga yung kausala ko? Si Lord o yung mga bagay na ipinagkatiwala lang sa atin ni Lord? Diba? Ganun lamang po yung kwento doon eh. Yung kayamanan o yung nagbibigay po ng kayamanan? Yung hanap buhay o nagbibigay ng hanap buhay? So dapat makita po natin yun. Para sabi nga, alam po natin kung sino po yung una at kung sino po yung pangalawa. At ang sabi dito ng Bible, kung titignan natin, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Dapat alam mo kung sino po yung iniibig mo, alam mo kung sino yung kinapupuotan mo. Amen mo ba doon? Kasi kapag inibig mo yung kayamanan, ibig sabihin, kinapupuotan mo yung Diyos na nagbigay ng kayamanan. Kapag inibig mo yung Diyos, kinapupuotan mo yung kayamanan. Ibig sabihin, hindi mo siya minamahal. Kasi ito po yung pangalawa na nakita ko na dahilan kung bakit yung tao hindi niya talaga maibig yung Diyos sa kanya po buhay, yung salita ng kayamanan. At kung minsan, kahit na po tayo mananampalataya ng Diyos, nagiging dahilan o hadlang yung kayamanan upang hindi tayo lubos sa mga paglingkod sa Diyos. Eh yung kayamanan, lagi po natin sinasabi, bahagi lang po yan ang buhay ng tao. Bahagi lang po yan ang buhay ng isang tao. Kasi kapag namatay ka naman, kahit ikaw po yung pinakamayaman dito sa ibabaw ng lupa, wala ka naman pong dadali na kayamanan. Subalit yung tao kung minsan, dito po siya nagpapakamatay sa salitang kayamanan. Sabi ko nga sa buhay po ng tao, isang bagay po yung maganda sa buhay po natin bilang isang tao, magkaroon po tayo ng kasiyahan sa buhay. Kasi kapag nagkaroon ka po ng kasiyahan sa buhay, magiging mapayapa na yung buhay mo. Subalit kapag po yung tao walang kasiyahan sa buhay, hindi ka po magkakamit po ng kapayapaan sa iyong buhay. At kung minsan, nandiyan na po yung biyaya, hindi mo malubos ang ma-enjoy kasi masyado kang maghangad sa iyong buhay. Alam naman po na Diyos yung kailangan mo eh. Sabi nga ng Bible, nasa puso mo pa lang, nasa isip mo pa lang, alam na po ng Diyos yun. At kung minsan, magugulat ka na lang, hindi mo inaasahan, may iniyahan na yung Diyos na biyaya at pagpapala sa panahon ng iyong mga pangangailangan. Ganun po kabuti yung Diyos. Kaya sa buhay po natin, baka may pakita po natin yung pag-ibig natin sa Diyos, sabi nga siya po yung unahin po natin, wag po yung mga bagay na ibinibigay lamang po sa atin ng Diyos. At si Apostol Pablo mismo ay nagsabi, wala tayong dala nung tayo ay isilang dito sa ibabaw ng lupa at wala din tayong madadala kapag tayo ay nawala. Kaya ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. At dahil sa pag-ibig sa salapi, may mga taong nalayo sa pananampalataya at nasadla sa matinding kahirapan ng buhay. So, sabi nga, huwag na po natin hintayin na dumating po tayo sa ganung sitwasyon. Kundi, unahin po natin yung Diyos na nagbibigay at kaya magbigay ng lahat ng bagay sa ating mga buhay. Upang kapag tayo nilalong ni Lord, anak, mahal ba ako higit sa kayamanan na to? Yes, no. Amen. Hindi po yung Lord, naunawaan mo naman ang kalagayan ko eh. Lord, alam mo naman po yung sitwasyon ko eh. Alam naman. Sinasabi mo nga, alam ni Lord, bakit hindi mo ipagkatiwala kay Lord, yung lahat ng bagay. Amen. Kasi, alam mo naman hindi mo kaya gawin, hindi mo kaya solusyonan. Pero naniniwala tayo, yung mga bagay na hindi natin kaya gawin at hindi po natin kaya solusyonan, kayang gawin at kayang solusyonan po ito ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Kaya, huwag pong maging dahilan yung mga bagay na pinatangkilik po natin ngayon. Huwag pong maging dahilan yung mga bagay na pinagkakatiwala lamang sa atin ng Diyos upang tayo po'y makapagpatuloy at patuloy natin may panama yung salitang pag-ibig po natin sa Diyos. Kasi yun po yung mahalaga, yung pag-ibig po natin sa Diyos.
Doon po kasi tumitingin yung Diyos sa buhay natin, dito sa ating kalagayan, sa ating kayamanan, o ano po yung mga bagay na nasa atin ngayon, kundi ang tinitingnan ng Diyos mula sa lahat ng bagay nito, nandun pa rin po yung totoong pag-ibig po natin sa Diyos. Kaya si Peter, nung buong panahon niya, talagang tinanong siya talaga ng 3 beses ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus. Kasi alam po ng Panginoong Jesus yung kalagayan po ni Peter. Ang maganda lamang pong gawin doon na nakita ko, aminin mo yung kahinaan mo, yung kamalian mo, at ang Diyos naman po ay mapagbiyaya at mapagpatawad at patuloy ka niya bibigyan ng iba yung kalakasan upang mapagpatuloy ka sa iyong buhay pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen? Madaling sabihin po kasi, yes Lord. Kaya talagang malayo ka na pala eh. Yes Lord ka ba? Pero malayo ka. So, maganda po doon, aminin mo lang. At sabi ko nga, magbalik loob ka lang sa Diyos. Ang Diyos naman po ay mapagmahal sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya sa buhay po natin, sabi nga, huwag pong maging dahilan. Kung dumating mo po yung panahon na ikaw po yung maging pinakamayaman sa inyong barangay, ikaw pa rin po yung tao na totoong nagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Amen! Hindi po yung dahil yumaman ka na. Sige, basta ako magbibigay na lang sa church. Sige, ano ba yung kailangan sa church? Kasi abala ako, madami akong negosyo. Hindi po kailangan ng Diyos yun. Ang kailangan ng Diyos, ikaw. Amen! Kasi kung minsan yun po yung nakita ko na sa mga taong madami ng biyaya, ginagawa na lang, bang sila na yung Diyos na nagsabi na, sige, basta ako yung magbibigay na lang. Hindi niya nakita yung buhay niya, hindi sa kanya. Hindi po niya nakita na yung lakas ay hindi sa kanya. Hindi niya alam na ang Diyos pa rin yung may hawak ng lahat ng bagay. Kaya sa buhay po natin, ito ay magandang paalala sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kung patuloy natin may padama yung pag-ibig natin sa Diyos. Sa pangatlo, sa verse 17, nasabi dito, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sa pagkatatlong beses siya tinanong na mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyo mahal ko kayo. So gusto ko makita dito yung talata na ito. Nasabi niya, at sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. So sa buhay po natin, alam po ng Diyos yung lahat ng bagay na aspeto ng ating buhay. Kung totoo po ba talagang mahal po natin yung Diyos sa buhay natin? May gusto lang po akong i-check sa buhay natin. Kumusta na po yung ating buhay pananalangin sa Diyos? Kasi sabi po ng mga tao, kapag mahal mo daw po yung isang tao, gusto mo lagi mo kausap yung tao. Totoo po ba yun sa mga tao nagmamahal? Gusto mo lagi mo siya kausap. Kasi kapag kausap mo siya, masaya. Kasi mahal mo siya. Sabi po nila, totoo naman, di ba? Sabi po ng mga tao, oy, umuwi ka na, gabi na. Hindi, baga pa ako. Alas 12 pa lang po. Mamaya po alas 2, maaga na po talaga noon dahil umaga na. Dahil mahal po niya yung tao, hindi po niya namalayan, umaga na po pala talaga. Bakit po gano'n? Kasi in love siya, kaya nakikipagkwento po siya. Kahit yung kwento, paulit-ulit na lang. Kahit yung isa, siguro, panahon pa lang hapon. So, ganun din po sa buhay natin, kung mahal mo yung Diyos, yung buhay pananalangin po natin ay tuloy. Amen! Kasi alam naman po ng Diyos yun eh. Kung talaga mahal mo siya, nananalangin ka pa. Pero kapag yung Diyos hindi mo na mahal, ayaw mo lang manalangin. Subukan mo yung tao na kausapin ka tayo dahil hindi mo gusto. Iwanan mo lang. Kasi hindi mo na mahal eh. Tapos kakausapin ka, hindi mo na kinikibo. Kasi bakit? Hindi mo siya mahal eh. Ganun din po, kung talaga totoo, mahal mo yung Diyos, yung buhay panalangin mo, tuloy-tuloy, kahit na nakakatulog ka na kung minsan. Amen! Alin na nga umaga, sabi ni Mrs. tulog ka, nakatulog ka. Sabi niya sa akin, kasi nag-pray pa ako. Nakatagilid na ako. Nasa bansa pala ako yung pinag-pray ko. Tinalbid ko ako.
nagising. Nagising po talaga ako. Ganun po. Pagamat po minsan bilang tao, dumating din po yung punto na nananalangin ka talaga, natutulog ka pala. Tapos bigla ka magigising, ay nananalangin pala. So tutuloy mo ulit. Kasi napalayo po yung, yung kaisipan mo. Kasi kahit na nakakatulog ka, nananalangin ka, kasi bakit? Mahal mo yung Diyos. Pero, nagsisimula ka pala makatulog, natulog ka na, hindi ka na nag-pray, hindi mo totoong mahal ang Diyos. Amen! Pangalawa, sa pagbabasa po ng Bible, alam niyo po talagang battle po yung pagbabasa po ng Bible. Yung po bang, po natin, sabi nga, daily bread, o yung journal. Yung po bang, one chapter lang. Ako po, kasi sinisikap ko po talaga Pagkamat ko minsan, nadadaya po ako ng awit, sabi ko ba, medyo ata nakakalimutan ko, kailangan kong basahin yung chapter na to. Kasi dapat, may ginagawa po tayo upang mapatunayan po natin na mahal po natin ang Diyos. Amen! Yun nga po mga in-love daw, noong unang panahon. Kasi noon, wala pong cellphone. Ang uso po noon ay yung yung papel na mabango. Stationary. Ay, nauso po yung mga papel, sinusulatan. Kapag po yung papel ay susulatan mo at ipapadala mo doon sa nililigawan mo, talaga yan, mabango. Mabango, hindi kami, yung mga po doon mga papel, mababango po talaga. Kaya kapag binuksan po ng babae o ng lalaki, talagang, po siya, talagang masigla po siya. At yung nabasa po niyang sinabi ng babae o lalaki, talagang tutuwa po siya. Kasi nandun po yung pag-ibig na nakasulat doon sa papel po na yun. At hindi po siya makukontento na minsan lang po niyang basahin. Tama po ba? Sa mga 1980s. Yung mga centennial. Kasi yung mga millennial, wala na pong gano'n ata. Cellphone po kasi yung naging millennial. Yung mga centennial, yun po yung inaabot po nila. At itinatago pa talaga yun. Kapag may pagkakataon, bubukan nila. Nandun po yung salita, mahal kita, hindi ako makatulog. Kapag hindi kita naaalala, gano'n. Bakit ako lang yung bubong ng bahay ninyo? Tuwa na ako. Gano'n. Bakit? Kasi nandun po yung pagmamahal. Amen! Pero kapag wala po yung pagmamahal, pagdating pa lang nasulat, wala po yung pagmamahal. Ganun din po sa Diyos. Kung totoo pong mahal yung Diyos, mahal po natin yung kanyang mga salita. Amen! Maglaan po tayo ng panahon. Kasi kung gusto po natin makilala ng lubusan yung Diyos sa buhay natin, basahin po natin yung kanyang mga salita. At alam niyo po, napakaganda po ngayon. Dati, kinakailangan mo ng 200 para makabili ka ng Bible. Ngayon, may cellphone ka lang. I-download mo lang po yung Bible. Kahit anong oras, pwede mo siyang buksan. Basahin mo sa Tagalog, Kapampangan, Ilocano, malalim na Tagalog, mababaw na Tagalog. Nandiyan po lahat. Wala ka nang pwedeng idahilan. Amen. Kaya mahalaga, gawin po natin. Kung totoo mong mahal yung Diyos, sabi nga po dito ni Peter, sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. So yung Diyos ang nakakaalam po ng lahat ng bagay. Madali po sabihin, yes Lord, I love you Lord, mahal kita Lord. Maglilingkod po ako sa iyo Lord. Kaya lang, patunayan po natin ito sa Panginoon Diyos. Amen! Palakpakan nga po muna natin ito. At sabi ko nga, yung pagdalo sa gawain po ng Diyos, isa po siya sa patunay na mahal po natin yung Diyos. Lalo na po tayo dito, napakapalad po natin kasi meron po tayo second service, meron po tayo first service, di ba? Kung meron ka pupuntaang na handaan, pwede ka dumalo na 7:30 to 9:30. Kasi yung handaan halos 10 o'clock, 11 o'clock yung kainan, di ba? So, at least nauna po natin yung Panginoon. Kasi isa po yung pagpapatunay na mahal po natin yung Diyos. Yung iba naman, dahil pagod po yan, hindi nagising ng maaga, ay, second service na lang ako dadalo kasi hindi ako mali. So, yung po ba gano'n, napakalaking oportunidad na ibinibigay ng Diyos sa buhay natin. At pagiging sa ibang lugar, lalo na po sa Maynila, may panggabi pa.
na pananambahan. Bakit ginagawa ko yun ng mga church? Kasi upang mabigyan ng pagkakataon yung bawat isa na mananampalataya na makadalo sa gawain mo ng Diyos. Nasa tao na lang talaga kung ayaw. Kaya kung may kasabihan po tayo sa mga taong nagmamahal, kapag ayaw, kapag gusto ay may paraan. Kapag ayaw, madaming dahilan. Amen! Kaya kung mahal po natin yung Diyos, lahat ng bagay ay may paraan. Kaya sabi po dyan ni Peter, Panginoon, alam po ninyo yung lahat ng bagay. Kaya sa buhay po natin, alam po ng Diyos yung lahat ng bagay. Kung gaano po natin siya kamahal at kung paano natin ginagawa yung salita pag-ibig natin sa Diyos. So, tingnan po natin yung sumunod na talata. Sa Matthew chapter 17. So, dito po tayo magwawakas. Sa Matthew 19:27 po tayo. Matthew 19:27. Yan. Yun po yung lahat na sinasabi ko kanina. Nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami po ay sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanya ni Jesus, tandaan ninyo, kapag naghahawi na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ni naman ang kanyang tahanan, mga kapatid, na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. So makita natin dito yung sinabi po mismo ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad. Kasi yung mga alagad, sabi po nila, Lord, iniwan na po namin talaga yung lahat ng bagay. Sumunod po kami sa iyo. Talagang 100% Lord, talagang mahal na mahal po namin kayo. Ano naman po yung para sa amin? Sabi po ng mga alagad. Sinabi sa kanya ni Jesus, tandaan niyo, kapag naghahawi na ang anak ng tao sa kanyang trono, sa kanyang ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin. Sabi niya dito, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. At dito po, gusto kong makita pa natin ito para makita natin yung biyaya ng pagsunod sa Panginoon. Sa 29, kapag iniwan ni naman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Sabi po dito, ibabalik ito sa iyo ng Diyos ng 100 ibayo. Ibig sabihin, 100 times na ulit yung ibabalik po na sa atin po ng Diyos. Kaya makita natin dito na kapag talagang minahal mo yung Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ibabalik po ito sa atin ng Diyos ng 100%. So yung Diyos ko kasi hindi natin kayang talunin sa pagmamahal, sa pagpapala, sa mga biyaya, sa lahat ng bagay, hindi mo kayang talunin po yung Diyos. Kung ano yung itinali mo sa Diyos, ang sabi nga ng Bible, binabalik po ito sa iyo ng Diyos ng siksik, liglig, at umaapaw. Kaya kapag nagbigay ka sa Diyos ng buhay, ibabalik po ito sa iyo ng ibayong buhay. Kapag nagbigay ka sa Diyos ng lakas, ibabalik po ito sa iyo ng Diyos ng ibayong lakas. Kapag nagbigay ka ng sakripisyo sa Diyos, ibibigay po ito sa iyo ng ibayong sakripisyo ng Diyos. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay na gagawin po nating pag-ibig sa Diyos, ibabalik po ito sa atin ng Diyos ng ibayong blessings. Amen po ba daw? Kaya sa pag-ibig sa Diyos, hindi po tayo lugi. Kundi, nandun po yung masaganang biyaya, nandun po yung masaganang pagpapala na ipagkakaloob po sa atin ng Diyos. Amen po ba daw? Kaya sa buhay po natin kagaya ni Pedro, talagang sa buhay niya talagang nalungkot po siya. Pero mula po doon, alam ko po, itinuwid po siya ng Diyos upang patuloy siyang lumakad at mamuhay sa ayon sa kalooban po ng Diyos. Kasi kung babalikan po natin yung kwenta, 3 beses po niya itinatwa yung Panginoon. Kaya 3 beses din po siya tinanong ng Diyos
Peter, mahal mo ba ako? Ganun din po sa umaga po ito sa buhay po natin. Sa panahon ng ating pagkakamali, patuloy po tayo tutulungan ng Diyos upang mula po doon patuloy tayo mamuhay at lumakad sa ayon sa kalooban ng Diyos. Upang yung mga biyaya, upang yung mga pagpapala na nakalaan sa atin ay patuloy na makamtan at dumaloy sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po ba no? Kaya sa buhay po natin, patuloy nating nasain na mahalin po natin ng Diyos sa buhay natin at higit sa lahat ng bagay na pinagkatiwala po sa atin ng